truck, gaano karami. And then also, if you could get a soundbite, gaano po ba na yung mga insidente na jumper boys o gagang boys nga po dyan sa Mel Lopez Boulevard? No, yung Artel Boulevard. Nung nagdaang panahon, na Senado pa nga yan. Kasi nung first term ko, naubos lahat yan. Nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng past acting. But now, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka. Hindi katulad ng nakaraang taon na parang Wild West. Now, despite of panaka-nakang insidente, hindi naman kami titigil na sila ipapanagutin sa amin. Until magtinuan yung mga tulongges na gustong sumubok sa akin. Eh, sa susunod niya, baka mamaya ma-aksidente na sila. You'll never know. Maraming truck dyan, maraming mamaya patulad din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, huwag niyong ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan ninyo na trabawin ng pulis ang kanilang. Sir, ano talaga yung kinuha? Yung roll na lang rin. Ngayon, kwento mo nga, roll. Ito yung video. Kung nga pala, pwede niyo ba i-share sa kanila yung video or the patient? Ma'am, nakuha yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, dalawang video yun ma'am eh. So, yung isang nakita doon, tapos nung na-apprehend namin, yan po sa may viral videos. Yun. Magkano man nabenta? Sorry kayo. Lalo na benta. 200. Kapalit Oyo. Pero kung naibenta yung 200 sa may-ari ng negosyo at sa kahinante na kawawa naman at saka driver, kakargo sa kanila yun for 200 pesos. Sa kanila. Easy money. Eh, pero di sa mga may-ari ng negosyo at yung kahinante naman. You were raising your hand? Yes. Luisito Santos from DCWP. For the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10:15 ng August 19 nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli namin sila doon sa Road 10 pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila at doon pa rin sila sa Road 10. They are planning to attack again. Sir, Colonel, anong background nitong dalawang suspect na ito? Dati na ba mga tirador ito o mga first-timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Based on our records, ito yung mga tinuturo ng mga doon sa Barangay 105 ng mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Maynila, na hindi na huli, ngayon natsambahan na sila. Kaya mismo sa pakikipagtulungan ng mga tao sa Tondo, especially dyan sa Road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila pumipwesto dyan sa Road 10, kaya nahuli ng ating kapulisan. Thank you po, Colonel. Any questions? Ano ba? Kaya na. Wala na? Okay ka, boss? Palos. Ikaw, Pat. Gusto ko yung baka naman, baka may kapatid yan. Boss, kayo dalawa. Hindi naman ikaw ang leader nito mga Hindi, tanong ko sa dalawa. Kasi sa kanya grupo yan eh. Sa bawat barangay ng mga kapatid nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Na sa tingin nyo, tumitira pa rin ang ganyan? Hindi pa rin dalawa kayo, napitas kayo eh. Palamig, sunod, sakit na pulo ni Station Commander. Meron pa ba mga tropa? Honest lang, baka pagsabihan na huwag
Meron ba? Hindi, pagkakataon nyo ito, panawagan nyo sa tropa nyo, tama na yan. Wala na po eh. Wala. Oh, Wala na po. di ba kayo mananawagan sa tropa ninyo? Ano ang panawagan niyo sa tropa niyo? Nandun na po sila lahat sa presinto ngayon. Nagkita-kita kayo sa Hoyo. Ay, at least magbabarkada sila. Masabi ko sa Banilang Permanent, tsaka sa parang mo. 1.5 din yun. Hindi, katuparan, ano yun? Wanawan. Wala na akong job. Hindi niyo tropa. Hindi ko ano pwede na po. So, napupuno na yun, ano? Di ba kayo naglalaban sa pulis? Hindi naman. O, maswerte kayo, bagong ano na ngayon. Nagkataon talaga. Hindi, ang babata nanghihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Eh, ngayon, makikita-kita kayo ng tropa. Namiss mo pala sila. Anyway, just trying to light up, but we are serious about this. Alam nyo, holiday ah. Sige, lang kayo. Call. Yes, please. Sir, dun sa ating po mga suspects. Go ahead. Bilang karapatan niyo po rin ito, Yeah. ipaliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi ako po ano eh. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala ko pang paano. Galing po kasi nag-broadcast ng taon ng trabaho na. Tatlong taon po ako nawala din yun. May ilang ginawa. Ako. Kuya. Ginaya ko lang po sa kanila yun. Sa kanila po, ginaya ko lang po. Kasi may family problem ako sa akin dyan. May ilang ginawa. Pero ginaya. Welcome pala eh. Ang dami nyo rin eh. Kaya mga kabataan, alam niyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataang nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, bakit pa kayo nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi minsan, ma'am, ano yan eh, yung alam mo yung ayaan, tira o damay-damay na. Tira tayo, yaya na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan nung araw. Yung mga kababata ko namin. Biyahe tayo. Ayun yun, akit na sa estribo, dadala ng Tres Cantos, 29, mamimerwisyo ng kapwa ko. Ganyan yan eh. Barka-barkada. Ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. Kung mag-ingat kayo, have a safe day. Good luck. Yes. 2 questions lang to, Ate For Marcos. sure. Mayor, magandang hapon po ulit. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galit. Parang hindi your maze ko yung nakita namin kanina. Parang meron kayong in-inspection ng isang construction site. At Yes. ipinakandado nyo, pinukukumpis kayong mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Sa nakita ko, biglang giniba yung
basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyari nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga baka? Pag-aari yun ng lusot eh. May pananagutan pa yun sa CGSU. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ng presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bono. Diba? Inamin na nila. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aproba naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara? Gagawin ng DPWH o humingi ng permiso sa amin o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Hindi, totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ko doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas.
Nino? Nung kontraktor? Nino? Ni congressman? O dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon nilak namin yung at pinakakasuhan namin. O ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. O you tell that to Congress. Sinabi ko na, in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, pa-piso na ako, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyan ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, proteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, napobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos ang usap. Ayun po ang tugon ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys, ha? Okay, thank you. Thank you. Thank you, guys.